Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan nga natin itong mga bagong naglilitawan na small vloggers na nagiging kritiko ni Idol Rafi. Actually, this is not the first time na nakita natin ang isang vlogger. No? Ngayon, we have a new one. Actually, dalawa silang nakita ko. Yung isa si Gossip Ko Central at ngayon dito si Ken Isay. So itong si Ken Isay nag-react po sa video ni Vince World. Kaya nandito po sa title natin, video ni Vince World, nagpadami ng kritiko ni Idol Rafi. Ito na ba yung backfire? Remember yung sinabi ko? Sa totoo lang, the last time na nakita kong video nito, nasa 1.8 million views na siya. Sa tingin nyo, yung 1.8 million views na yon, puro pro Tulfo, hindi. Hindi po. Kung babasahin nyo po yung yung comment section, doon yung masasabi kung gaano karami ang pro at dumadami ang anti. Gaya na nga ni bigyan ko kayo ng sample Remember Ann, which by the way guys, no, nung una natin nakita ang account ni Miss Ann, nasa 300 plus lang if I remember it correctly. Ngayon po nasa 1,600 or 1,800 subscriber na po siya. At siya po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga naka-subscribe doon sa ating sa lahat po ng kasama natin, sa lahat ng mga taga-Kabatas, kay UB, Katambay, Kakaayo, ka-Teacher Mark, yan. Doon na nga nanggagaling yung mga nag-subscribe kay Miss Ann. Yan. Maraming salamat po guys sa lahat ng suportang ibinigay ninyo dito kay Miss Ann. So dito, yan. Napansin na rin ni Miss Ann itong si Super DM. Si Super DM, itong come to think of it guys si Miss Ann is a self-confessed Tulfonatics. Even Super DM. Ito, nag-ibang perspective kay Rafi Tulfo after niyang mapanood yung video ni Vince World. Okay? Same din dito kay Ken Isay. Tulfonatics ba siya? I'm not 100% sure. Parang hindi. Kasi I've been seeing videos of him, calling out Rafi Tulfo. Balik tayo dito. Etong si Super DM. Yes, sobrang pinagmamalaki niya si Idol hanggang one day, siya mismo nakasaksi kung ano nga ba ang pakiramdam ng pagpunta sa isang Rafi Tulfo. 'Di ba? So, nung ginawa niyang pulutan si Rafi Tulfo. Ginawa niyang pulutan, ulam. Ilang araw na guys, sunod-sunod. Imagine niyo to, isang video niya rito, 600, 6 days ago. Hindi na halos nalalayo. Yung numbers ng views niya rito, kumpara doon sa views ni Idol sa mga episodes niya. 4 days ago, 82. 3 days ago, 148K. 2 days ago, 259. 1 day ago, 117. At ngayon, within 22 hours, meron na siyang 81K. No? Ginagawa ng hanap buhay. Kinakarir na talaga ni Super DM. Hindi lang yung pagkatok sa pintuan ng opisina ni Idol Rafi, but of course, yung mga, I don't know. I really don't think na abot ako sa ganyang klaseng pananalita. No. Alam ko pa rin yung limitasyon ko pagdating sa pagiging kritiko ni Rafi Tulfo. Pero yung ganyan, kritiko ka na, tapos ine-expose mo pa yung mga sinasabi ni ay ginagawa o nakikita mo, na na-observe mo. Ibang level ka, Super DM. And of course, nandito si Gossip Central. Okay? Bago ko lang siyang nakita, tingnan ko yung mga videos niya. Hindi naman puro Rafi Tulfo. Tapos, of course, nandito na nga si Ken Isay. Pakinggan natin isang part ng ng sinasabi rito ni Miss Ann. Doon po sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa kanya, please do so. Pero hanggang saan aabot itong efforts ni Super DM para mapansin ni Idol Rafi? Ito yung mako-comment ko sa video na to.
Actually, hindi lang si Super DM yung nako-confuse dito eh. Hindi lang si Super DM yung medyo lito or gulo dito eh. Parang tayo din ay nako-confuse. Kaya nga tayo nagkakaganito eh. Si Super DM kailan ba tatahimik? Saan ba kasi nagmumula yung problema? Stop! Sabi ko na stop! Para sa akin may part si Sir Raffy doon. At meron din part tayo bilang publiko dahil sa mga comments natin sa actions ni Sir Raffy. So ano bang ibig kong sabihin dito? Yung mekos-mekos na term, di ba, parang mix yun, kung tamang pagkakaintindi ko. Yes. Napapaghalo natin kasi yung persona ni Sir Raffy bilang senator and Idol Raffy bilang vlogger. Dun kasi tayo nagkakaroon ng... Naku, magagalit sila sa'yo pag tinawag mong vlogger lang yun si Raffy Tulfo. Broadcaster! Siya yun. Siya ba ay nagpapaka-vlogger dyan sa loob ng RTIA o isang broadcaster? Confusion. Ginagawa natin siyang isa. Well, para sa akin kasi, hindi natin siya ititreat na Idol Raffy sa Senado and the same Idol Raffy sa YouTube or as a YouTuber. Bakit? Bro, what are you talking about, man? Kailangan kasi malinaw yung distinction nun between Senator Raffy bilang a YouTuber, a vlogger, and bilang Idol Raffy, and Senator Raffy as a senator. Magkaiba kasi yun. Nagkaroon kasi ng impression yung tao na parang isa lang yun. Kaya ayan si Super DM, kahit sinabi na sa RTIA siya magpunta, nagpilit siya magpunta sa Senate to speak to Sir Raffy personally. Tama ba yung ginawa niya? Para sa akin kasi hindi niya dapat ginawa yun. Nagkataon lang na public service ang RTIA at public service ang public service pag isa kang senador, di ba, maglilingkod ka sa taong bayan. Parehas sila kasi ng parang content, sabihin na natin na content, parehas sila ng serbisyong. Ito naman, dito naman ako hindi mag-agree kay Miss Anne. Miss Anne, I'm sorry pero I have to disagree with what you're saying here. Bakit? Para sa akin, no, simulang nag-decide si Raffy Tulfo na tumakbo for Senate at nanalo. Kaya si Hodang siya ay nakaupo sa RTIA or sa Senate, siya ay senador. Bigyan natin ng analogy. Halimbawa, ikaw ay nag-asawa. Meron bang punto ng araw mo na hindi ka asawa? Kung halimbawa, ikaw ay tatay, no? May punto ba sa buhay ni Raffy Tulfo na hindi niya pwedeng sabihin na hindi ako tatay? Hindi ako tatay sa itong oras na to, itong araw na to. Yung pagiging senador ni Raffy Tulfo, kumbaga, nung pumasok siya, nanalo siya sa Senado, dinenounce niya na ang pagiging idol niya. Diba? Halimbawa na lang, gamitin natin yung sinabi ni PBBM. Yung huling araw ng kanyang rally, ang sinuot nila ni VP Sara ay puti. Kasi para sa kanya, yung araw na yon, kung halimbawa siya man ay manalo, walang pula, walang pink. Pagsisilbihan, no, ni PBBM, even yung worst critic niya dahil siya ay isang presidente na ng Pilipinas, it is the same logic with Raffy Tulfo. Pagsisilbihan niya, even his worst enemy, dahil siya ay isang senador. Another one, bakit hindi ako nag-a-agree sa'yo, Miss Anne, na dapat meron distinction? Yung problema ng RTIA, yung mga reklamo sa RTIA, binibit-bit niya sa Senate. Diba? Ngayon, kung meron distinction yan, dapat kung anong reklamo sa RTIA, dapat nare-resolve within RTIA. Hindi niya binibit-bit sa Senado. Tama ba ako doon? Ginagamit ba ni Raffy Tulfo ang pagiging senador niya habang siya ay nakaupo sa RTIA? Yes. Bakit? Kung papanoorin nga natin yung interview niya, no, ni Julius Babaw sa kanya, nung siya ay simpleng broadcaster lang, isang Raffy Tulfo lang na isang broadcaster dyan sa ano. Pagtatawag daw siya sa mga ahensya ng gobyerno, may mga times na nakakaranas siya na siya ay binabagsakan ng telepono. Pero ngayon, wala nang gumagano sa kanya. Siyempre, kasi alam nga nila na siya ay isang senador. Diba? So in a nutshell, kahit saan, kahit nasa si Raffy Tulfo, kahit siya ay kumakain sa labas ng bahay nila, o kumakain siya sa lamesa
sa loob ng bahay niya. Siya ay senador. Diba? Yun lang. Hindi niya pwedeng sabihin sa asawa at anak niya, oy, senador ako. Pag sinbihan, hindi ganun yun. Iba na yun. Pag nasa loob ka na ng bahay mo, doing private function, asawa or tatay ka na doon, or lolo. Ganyan. Pero once na lumabas si Raffy Tulfo ng bahay niya, ready to work for that day, siya isang senador. The minute na lumabas siya ng bahay niya. Ang magkakaroon lang ng distinction kay Raffy Tulfo, yung pagiging family man niya at saka pagiging senador niya. Doon na lang magkakaroon ng distinction. Kasi, yung distinction na yan, it's being a private person and a public servant. Diba? Ngayon, kung maalala nyo guys, etong si Super DM, sabi nga niya, isa siya sa mga tumatanggol kay Raffy Tulfo. Pero ito, nagbago lahat sa kanya. Simula nung siya mismo nakaranas kung ano ba ang tunay na nangyayari pag ikaw ay lumapit kay Raffy Tulfo. Gaya ng sinabi ko, i-discredit ba natin tong taong to? Of course not. Experience niya yan eh. Libelous ba ang kanyang statement? Magdedepende na yan kay Raffy Tulfo. Diba? Kasi tayo, bilang nanonood lang, pinapakinggan lang yung mga sinasabi niya, we will assume na yung sinasabi niya, totoo. Ito lang yung akin. Nung kinasuhan si Dave Villanueva, hindi ganito ka-worse yung naririnig natin kay Dave Villanueva. With Dave Villanueva, narinig lang natin kung ano exactly nangyari sa kanya. Ito. Marami siya nasabi rito na out of the ordinary. Yung hindi natin, oh my God, may ganun pala. Oh my God, ganyan pala yung nangyayari. Diba? Hindi nga lang si Raffy Tulfo ang inaatake niya, pati na yung mga staff eh. Oh. Bakit hanggang ngayon wala pang pananakot na ito raw ay kakasuhan? Kasi halos lahat ng sinabi niya rito, talagang yung mga tao, mapapaisip. Sa totoo lang. Kasi may mga sinasabi siya rito na hindi naman tayo aware na ganun pala yung mga nangyayari. From Tulfonatics to anti-Tulfo. In a snap. Oh, paina natin dito si Gossip Central. Bago ko umpisahan ang video na ito, may pakiusap lang ako. Huwag niyong gawing viral ang video na ito, baka makasuhan din ako. Kaya parang awan nyo na, wag nyo nang i-share ito, baka umabot sa puon nila at makalaboso ako. Pero ganun pa man, tatapangan ko na lang dahil hindi ko na kaya. Baka isang araw bigla na lang akong tumumba at sumabog ng bigla. Pero in fairness, may pabulaklak naman ito sakaling ibuburol ako. Okay na yun, at least may pakonsuelo de bobo. Balita ko kasi nagsasampa ng kaso ang senador na ito. Nagbibitiw din ng... See? Another video of ito definitely si Vince World lang naman ang nakitaan ko ng ganito eh so far no based sa mga shinare sa atin. Another small vlogger nagbibigay ng komento tapos igagather pa niya yung alam niya based dun sa kanyang mga napanood, observation and all. Nakabuti ba to kay Raffy Tulfo? Itong video ni Vince World? Ano ba pinaka-purpose kung bakit niya? For awareness ba to? Pananakot. Diba? So yung mga tao nagsisimula na magsalita. So yung mga tao nakapanood doon, nagkaroon ng okay. Ito pala si Raffy Tulfo. Imbes na matakot yung mga tao, nagalit. Imbes na matakot ang mga tao kay Raffy Tulfo, naka-turn off pa itong video ni Vince World. Balik tayo. That wish kapag ikaw ang kritiko. Lalo na kung small vloggers lang ang mga bumabanat dito. Akala ko si Iska ay balat sibuyas. Mas balat sibuyas pala ang idol nyo na to. Bawal ang kritiko sa taong ito. Bawal kang magsalita kapag itatama mo ang maling ginagawa. Sa halip na magpasalamat dahil may mga taong matatapang na ipakita kung ano ang mali at mabago niya, pinatatahimik niya ang mga ito.
Binabantaan niya na kapag naging kritiko kanya, kaso ang iba balibag nito. Ngayon lang ako nakakita ng politiko na ganito. Mga small vloggers pinapatulan at pinapatos neto. Nasasaktan ka ba, Rafi Tulfo, dahil tama ang pinagsasabi nila? Ayaw mo ba na may lantad sa publiko ang kahinaan mo? Nagtatanong lang naman ako, pero bakit parang natatakot ako? Baka kasi bukas makalawa may kaso na sa harapan ko. Responsable daw si Rafi Tulfo. Yan ang sinasabi ng mga kulto nito. Tulfonatics yata ang tawag sa kanila. Dahil kung sumamba kay Rafi Tulfo, daig pa na Diyos nila. Yung kahit mali na ang idol nila, bulag-bulagan pa rin sila. Bingi-bingihan basta may kaunting ayuda. Responsable ba na masasabi ang pag-abandona sa iyong mag-ina? Baka sabihin sinisiraan ko ang idol nila. 5 buwang buntis na ang iyong unang asawa, iniwan mo at naglahong parang bula. Dahil nga sa iyong pagkawala, hiniling na nga sa korte na presyong dead ka. Pilit daw niyang hinanap ang kanyang mag-ina, lalo na nang mabalitang ikakasal na ang unika iha sa unang asawa. Hindi daw niya mahagilap. Kayo ang nagyayabang sa iyong programa na kahit sa ang sulok ng mundo kaya niyong maghagilap. Diba proud ka sa mga magagaling mong researchers, idol nila? Bakit sarili mong anak hindi mo makita? Noong nanghingi ang dati mong asawa na bumawi ka sa anak mo, hiningan ka ng suporta dahil nakita niyang kaya mo. Ano ang sabi mo? Pangingikil lang ito. Kailan pa naging pangingikil ang paghingi ng suporta sa anak na never mong nakita at nakilala simula nang nasa sinapupunan pa lang siya? Napakalaking halaga daw kasi ang hinihingi niya. Aba, mula pagkabata walang suporta, hindi ba tama lang ang halaga? Sa bangko nga mataas ang interest, pautang lang yan ah. Ang pinag-uusapan dito, pamilyang inabandona. Magkano ba ang kaya mong ibigay, Rafi Tulfo? 10,000? Gaya ng pinaparada mo sa programa mo? Binibigyan ng kaunting ayuda tapos nakatulong ka na? Aba, yung istorya ng buhay nila pinagkakit. Ito guys. Ito yung part na you have to really listen. No? Ito yung turning point ko eh. When I started making reaction videos kay Rafi Tulfo, ito yung naging turning point ko eh. Yung pinagmamalaking na itulong daw ni Rafi Tulfo doon sa mga lumalapit sa kanya. Imagine niyo, yung naibigay lang ni Rafi Tulfo kumpara doon sa storya ng tao. It's not even 10%. Which hanggang sa yung video na yon ay naka-upload. Iyon po ay kumikita. Kung halimbawa ikaw binigyan ka ng 10,000 ni Idol nung panahon na yun. 3 years ago, 4 years ago, 7 years ago. Halimbawa na lang, no? Diba? Yung 10,000 na yun, tapos na, ubos na. Pero yung kwento ng buhay mo, kumikita pa rin. Tama ba yun? Ikaw na nagpatulfo, sa'yo ko na itanong yun. Tama ba yun? Na may mga taong nakikinabang pa rin sa kwento ng buhay mo. Kitaan mo na. Alam ko magkano ang kitaan sa YouTube pa lang ng RTIA. Kaya ibubunyag ko na at makinig ka. Sa 8 minutes na video na sa umpisa at hulian lang ang ads. Sa 1 million views na yan, nasa 70 to 100,000 ang revenue yan. Yun ay kung karamihan sa mga viewers mo ay nasa Pilipinas lang. Yung viewers mo... Okay guys, dito sa pinapakita niya, halimbawa dyan tayo mag-base. Lumalabas dito na merong 383.2K. Tingnan natin. 300.83. Asan ka? Ayan, 383.2 thousand euros. Euros in PHP. Oops. In PHP. Okay guys. So based doon sa estimate na pinakita, 'di ba? Lumalabas diyan na every month ito po yung kinikita ni Rafi Tulfo. 23,164,000.
So 23 million na lang yan. I-times mo na lang ng 12 months. Halimbawa, 23 million. Copy natin. Lagay dito. Tapos, multiply natin ng 12 months. Magkano kinikita ni Raffy Tulfo? 277 million a year. 277 million 969,602.84. Imagine mo sabihin na lang natin, sa 277 million na yan, ilan % kaya dyan ang naitutulong ni Raffy Tulfo sa may hirap? Diba? International. Kaya sigurado ako mas malaki pa ang kita mo dyan. Paano pa lang kaya yung mga videos sa iyong programa? Lampas-lampas ng 8 minutes ang mga yan Baka sa 1 million views ng mga yan, 500,000 ang kita niyan. Baka naman sabihin nyo, speculation ko lang yan. Tignan nyo ang estimated revenue sa arawan. 21 million sa isang buwan, 700,000 ang arawan. Estimated lang yan at YouTube lang yan. Wala pang Facebook yan. By the way, ads lang yan. Paano pa ang mga endorsement at patalastas? Milyones din ang usapan dyan. Tapos sasabihin niya middle class lang sila. Pero pag nagbakasyon sa Maldives lang naman. Yung mga damit niya ang mamahal niyan. Tapos sasabihin niya middle class lang sila. Kung middle class pala ang ganyan, ano ang tawag sa minimum wage earner? Hampas lupa, pobre, mahihirap at naghihikaos na. Gising bayan, pinagkakaperahan ka lang yan. Laging ginagamit ang mahihirap at pobreng mamamayan. Ginagamit sa programa ang mga usapang kabitan, yung mga away mag-asawa, yung mga video na malalaswa at magkakapitbahay na nagsasabunutan. Paano ba naman kasi yan ang trending? Kapag trending, maraming views. Kapag maraming views, makakakita ka, ganun kasimple yan. Aaminin ko, palipas oras ko din noon ang kanyang programa. Pero simula noong gustong patanggal ang isang guro dahil sa pagdisiplina ng isang estudyante niya, doon na ako tumigil sa kapapanood sa kanya. Doon ako natauhan na mali ang kanyang ginagawa. Ngayon sa Senado ko na napapanood ito. May palipas oras ka na, may pa-comedy ka pa. Dahil nga sa fans ko dati, maalala ko lang ng... Imagine niya, another fan of Raffy Tulfo. Diba? Another fan of Raffy Tulfo. Kaunti. Ilang beses ang banggit niya na hindi siya papasok sa politika. Pero ano ang nagbago? Naging senador ka na. Ang sabi niya para daw mas maraming matulungan dahil senador na siya. Baliktad naman yata. Dahil ang isang small vlogger na ito naghihimutok na. Ang kwento ng isang super DM na dating tagapagtanggol niya. Ngayon mortal na kaaway na niya. Mantakin mo pumunta at sinadya sa Senado para ilapit ang reklamo. Pero hindi man lang hinarap ni Tulfo. Ano ang sabi ng mga staff nito? Doon daw magpunta sa programa sa TV at radyo. Ano to? Yung programa mo extension ng Senado? Mantakin mo, nandun na yung tao. Kahit pa Consuelo de Bobo pinagkait nyo. Ngayon nalilito na talaga ako. Saan ba ang sumbungan ng mga Pilipino? Sa opisina nyo sa Senado o sa programa mo sa TV at radyo? Alam ko na bakit ganun. Kung diretso sa Senado, hindi mako-content ito. Kung mako-content man, hindi magiging viral ito. Kaya dapat doon ka sa programa niya pumunta. Sa TV5, magpakahirap kang pumila. Ano ba ang himutok ng quote-and-quote small vlogger na to? Panoorin natin ang ilang bahagi ng video niya na ito. Super DM pahiram ng video. Okay guys, familiar naman tayo sa sa mga videos ni Super DM. Feel free to go and visit the page ni Super DM. Wag niyo na rin pong kalimutan, no? Yan. Support tayo. Kay Gossip Central, definitely. Kung pinipreach natin na suportahan yung mga tao na yan, dapat nangunguna tayo dyan. Napunta tayo dito kay kay Can I Say. Yan. Isa rin po siya sa mga Tulfo critic.
Ayun, si Idel. Ayan, nag-react din. Ilan videos na ba ang nakita natin na nag-react sila dito kay Vince World? Favorite. So, ito yung video ni Vince World. Ayan, grabe, lagot. Kakapasok lang, isang vlogger, kinasuhan bigla ni Senator Raffy Tulfo ng cyber libel. Okay, tapos nakalagay dito, alaka, may vlogger na sinampahan ng kaso ni Senator Tulfo. Okay, bakit kaya? Okay. Pakinggan natin sandali si Vince World. Ito si Vince World, ano to? Tulfonatics. Supporter siya ni Idol. Halata naman, medyo dumadaan-daan yung mga video niya sa feed ko, sa Facebook. Kaya alam kong Tulfonatics. Kakapasok lang po ng balita ngayon. Ngayong araw po ay nagtungo sa Department of Justice Prosecutor Office sa Quezon City si Senator Raffy Tulfo at kasama ang kanyang mga staff at mga abogado at nag-file sila ng multiple cyber libel case. Naka-blur pa eh. Kilala naman ko sino eh. Di ba? Ayun. Pogi oh. Kahit na naka-blur oh. Attorney, pogi mo pa rin eh. Alright. Yan. Sa isang vlogger. Alright? At sa mga... Alright. Yun yung tawag niya. Dito sa isang vlogger. Ayaw niyang sabihin isang attorney. Tawag sa kanya isang vlogger. tropa nito ng mga small vlogger. At bukod pa dito, may dalawa May may matrix. O sino yung sinampan niya. Tingnan natin mamaya dito kung ano. pang abogado na magpa-file din ng kaparehong kaso sa isang vlogger na tawagin nating alright sa iba't ibang parte na malalayong lugar sa ating Tawagin natin alright. Ayun si attorney Tungol. Sagutin mo yung tanong ni Wojak Maharlika. bansa. At syempre ayon sa nakalap nating balita, ang mga complainant at mga abogado na nag-file ng cyber libel case ay bukas na patawarin ang mga Ayun may matrix sa baba. Para leader si Atty. Libayan. Tapos sino itong mga yung mga nasa baba. Ayun, lagot kayo. Ayun So, parang it's so strange. Anong lagot kayo? Dahil nagre-react ka kay Idol. Pipila ka na rin sa Oblo Boy. Na magfa-file ng cyber libel si Raffy Tulfo. Parang may mamaya papakita kasi. Kasi na-share ko to sa page ng Batas Natin. Okay. Bago ako matulog nag-scroll ako. Tapos nakita ko tong video, tapos sinare ko doon sa Facebook page ng Batas Natin. Tingnan natin yung mga comments doon mamaya. Okay. tropa ng vlogger na ito na nadamay din sa kaso. Tropa ng mga vlogger. Basta, sincero maghihingi sila ng sorry sa complainant. Pero ayon sa kapo ni Senator Raffy Tulfo at sa iba pang mga abogado na nag-file ng cyber libel case, ang isang vlogger na ito na kanilang poon ay malabong mapagbigyan. Poon. Attorney Poon. Attorney Libayan Poon. Okay, may bago na tayong tawag kay Attorney Libayan. Hindi na Attorney Libayan, Poon Libayan. Makapoon naman eh. So, natawag niya kay Idol. Ang kanilang Poon. Mama mia. Patawarin. Yes po, ngayong araw ay saksi po tayo. Ayun na. So, kunyari, hindi natin concern lang siya kunyari kay Idol. Hindi niya Poon si Idol. Certified 100%. Tulfonatics. Department of Justice Prosecutor Office. Si Vince World, mas Tulfonatics pa siya sa lahat ng Tulfonatics. Nako. At nasaksihan natin si Senator Raffy Tulfo at ang kanyang mga abogado na nag-file ng multiple cyber libel case sa isang vlogger na tawagin nating si Alright. Alright. At nadamay din ang kanyang mga katropa na mga vlogger. Nako. Handa sa mga kapwa small vlogger na ginawa ng content ang pagiging anti-Tulfo. Eto, andito na tayo. Naalala ko, hindi ko makakalimutan to. I think it was Direct Freddy Valero said na parang kasalanan na pala ngayon ang pagiging antay. So, krimen na ba ang pagiging antay? No? O krimen lang para sa inyo ang pagiging anti-Tulfo? Kasi maraming anti-Lenny, maraming anti-Marcos, ang daming anti-Duterte, no? Anti-PGM, maraming antay. Pero si Raffy Tulfo lang yung ganito. Na parang pinapalabas ninyo, krimen ang pagiging antay. Diba? You don't tell us what we do, what we need to do. We do things accordingly. Ang malaking pinagkakaiba kasi natin dito sa mga Tulfonatics na to, tayo nakikita natin that there are abuses na nangyayari. Tayo nagsisimpatize tayo sa mga taong naabuso. Na tayo, hindi tayo,
I remember, no, there was this discussion about sa pamimigay ng lugaw ng panahon ng eleksyon. Noong una sabi ko, dapat maging thankful tayo. No? Kasi kahit papaano, yung mga ni Lenny Robredo, yung mga supporters niya, kasi galing yun sa, donasyon lang yan ng mga supporter niya eh. Yung pamimigay ng mga pakat-pakat na ano. Ang dami rin nagreklamo nun. Nag-backlash, nagkaroon din ng backlash, nag-backfire din yun sa kanila. Na, ayun nga, no, dito ko na-appreciate yung comment ni Coco Locoy. Yung pagbibigay ng mga ganong kaliliit na, what do you call that? Lugaw packet, insulto sa mga mamamayang Pilipino. So, in-explain niya sa akin bakit. Sabi ko, nga, no, tama ka dyan. Diba? Kasi kung paano nila insultuhin yung maliliit na naitulong ni PRRD nung panahon niya. Mas malala pa yung yung packet na lugaw na yun na may isang clove ng what do you call that? Ng garlic. Tapos may naka-attach na patis. Yung mga sinasabi, hindi man lang sinabihan, di man lang nilagyan pa ng chicken bouillon, at least nag-peking arroz caldo daw. So, that's the same thing. Diba? Nare-realize ko now na parang parang insulto naman niya tayo doon sa mga tao na. Kumita ka natulungan ka sa halagang 10,000 pesos. Pero kumita naman yung iba sa kwento mo na masigit pa sa 10,000 pesos. Excuse me. Nare-realize nyo ba yun? Ako nung una, hindi ko nga pinapansin. Wala na akong pakialam kung magkano kinikita ni Idol dyan sa mga videos niyan. Mas concerned ako dun sa aftermath ng mga napahiya. Bigyan ko kayo ng senaryo. Alam nyo guys, pag nagpabarangay kayo, yung sa loob ng lupon, ikaw at saka yung nirereklamo mo lang nandun. Walang iskandalo, walang sigaw na nangyayari sa kapitbahay, walang ano. Diba walang ganon? Actually, may pinabarangay nga ako, pinuntahan ako dito kasi dumating na yung due date nung dapat mag-settle sila sa akin. Punta sila dito, nakikiusap. Sabi ko, malumanay pa ako, sabi ko sa kanya, ma'am, I really don't wanna be rude. Pero whatever you want, sa barangay. Sabi ko, I told you na huwag kayong pupunta sa bahay ko for that. Diba? Pero eventually, I give in for humanitarian cause. So, ako mismo tumawag doon sa barangay. Sinabi ko, I'm giving an extension for this couple till this, itong time na to settle. Ngayon, kung hindi pa rin nila ma-settle yan, pasensyahan na kami. Diba? Anyway, so yun yung inaano ko ang pinapoint out ko rito is that even ipinuntahan ako, binigyan ko po ng privacy yung tao, binigyan ko po ng respeto yung tao. Kahit ako yung agrabyado doon. Diba? The same thing. Na dapat, yun yung nakukuha natin sa pagrereklamo natin. Ang nangyayari kasi, hindi tama guys na nagkakaroon ng trial by publicity. Lalo-lalo na yung process, yung standard, yung application ng mga hurado sa isang korte, napakalaki ang difference sa public trial versus sa isang trial by publicity. Diba? Kung sa korte, gumagamit ng mga objective na approach sa processes and all, dito subjective tayo lagi. Diba? Ang unang impression natin, pag nagpatulfo tayo, kung sino yung unang lumapit, ibig sabihin siya yung dehado. Pero there are so many cases na ginagamit lang si Raffy Tulfo para lang mapahiya. Maniwala kayo sa hindi, guys. Pag kayo nagkaso, laging favorable ang batas sa mga accused. Ngayon, yung mga pinapatulfo, dahil lang ikaw ang unang lumapit, ikaw ang unang nagsumbong, ina-assume agad na ikaw yung in good faith. At yung sinusumbong mo, guilty party agad. Hindi ganun. Pag nagkaso ka, hindi ganun.
Diba? Tapos yung pagiging kritiko mo, pinapalabas nila na isang krimen yun. Later on, pag-uusapan natin yung iba't ibang attitude na makikita mo ng mga senador towards kay Raffy Tulfo just this couple of days alone dahil just sa budget hearing. Dahil sa video nito ni Vince World, naglalabasan na po ang mga small vlogger na kritiko ni Raffy Tulfo. Perfect example, ayan, ngayon, si Ken Isay, ilan na ba ang ano niya rito? 588 pa lang. Remember si Miss Anne? Miss Anne, nung na-discover natin si Miss Anne, she was 300 plus. Ngayon, nasa 1,600 na siya. Diba? Kaya guys, sa mga sumuporta po kay Anne, tulungan din po natin yung ibang mga small vloggers. No? Hindi tayo nag-create dito ng, ng tawag dito, ng samahan na samahan ng mga anti-Tulfo. No. Importante rin na naririnig natin yung kanilang mga opinion towards kay Raffy Tulfo. Like dito kay Miss Anne, iba yung approach niya. Super DM, iba ang approach niya. The rest of us na kilala nyo na iba-iba ang mga approaches namin. Diba? Meron kang makukuhang wisdom dun sa mga sinasabi ng bawat isa. At huwag nyo rin pababayaan na hindi makabasa ng mga comment section. Alam niyo kung bakit? Marami rin tayo nakikitang valid points galing sa mga nagko-comment. The more na meron kayong binabasang comment, the more na marami tayong nagde-develop tayo eh. Nag-grow tayo eh. Kaya napaka-importante na naririnig natin yung opinion ng bawat isa. Diba? Sa tingin nyo guys, kung kayo tatanungin ko, dadami pa ba ang mga small vloggers na magiging anti-Tulfo? Or magiging kritiko ni Tulfo? Ito bang mga small vloggers na to na anti-Tulfo or kritiko ni Tulfo, tatakutin din ba nakakasuhan? Dahil lang sila ay kritiko ni Raffy Tulfo. O bigyan ko kayo guys ng senaryo. Halimbawa, kung totoo man ng chismis na si Raffy Tulfo ay tatakbo sa 2028 election, whether vice president or president. Lahat ba ng magiging kritiko ni Raffy Tulfo sa panahon na yon, kakasuhan din niya? Lahat ng to, may ipon to lahat guys. On that day, maglalabasan yan. Gagamitin yan laban kay Tulfo. I-demoralize si Raffy Tulfo dyan sa mga issues na yan. Does that mean na pagka may mga ganong bagay sa darating na 2028 election, lahat ng mga yon kakasuhan ni Raffy Tulfo? Tandaan nyo guys, kung halimbawa man tumakbo si VP Sara by 2028, 32 million ang boto niya na 2028. Yung 32 million na yon, wala pa guys nakikita na ginagawa si Inday Sara. Siya ay simpleng mayor lang coming from Davao. Pero come to think of it, she is the first vice president na nakakuha ng ganun. Siya ang may pinakamataas na boto sa lahat ng politiko nung panahon ng 2022 election. How much more ngayon na marami nang nakikita na ginagawa ni si VP Sara? Yung mga pinupukol sa kanya, kaya niya sagutin. Pero pag siya na nagtanong, hindi na siya masagot. Diba? Kaya tuloy sinasabi, demolition job ang ginagawa sa kanya. Ngayon naman may sinasabing impeachment. Diyan pa lang sa arena na yan, diyan pa lang sa banda na yan. Baka ikatalo ni Raffy Tulfo, hindi niya kayang i-carry yung kritiko niya. Diba? So far, wala pang sinasabi sa kanya. Hindi ko pa nakikita yung binintang sa kay PBBM na binintang sa kanya. Wala pa yun. Paano kung nangyari na yan? So lahat ba ng magsasabi, lahat ba ng salitang sinabi kay PBBM at ilagay sa balikat ni Raffy Tulfo? Lahat ba yung kakasuhan ni Raffy Tulfo? Ilang libo lang guys ang abogado sa buong Pilipinas. Baka hindi enough yun
para kasuhan lahat ni Raffy Tulfo ang mga taong magsasalita ng mas worse pa sa sinasabi namin. Diba? I've been an active vlogger, no, political vlogger nung panahon ng election. So I've seen the worst. Diba? I've seen the worst. And so far, sa mga nakikita ko na pag-criticize kay Raffy Tulfo, wala pa yan. As in, zero pa yan. Kumpara sa mga natanggap ni Lenny ng panahon ng eleksyon at saka ni PBBM. Lalo na si PBBM. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. Huwag nyo rin guys, syempre kalimutan na mag-subscribe dito sa mga bago nating discovery. Yan. Kay Can I Say? Syempre, subscribe tayo. All. Yan. Subscribe po tayo, no? Kay Can I Say? Ito si Mang Rene na sinasabi si Attorney Libayan ba nagsabi na ikaw ay bagong recruiter ng small vloggers. Actually, Attorney Libayan, siya yung nakaka-discover ng mga bago. So, dapat dito kay Mang Rene, maging talent manager. Maraming nadidiscover. Anyway guys, I'll see you in the next video. Bye!